Magandang araw po sa inyo. Ako po si Christian Marty La Cruz from 9 Kanaan. Ito po ang aking performance task sa Pilipino. Sa malayong nayon, mayroong isang bahay na ninirahan ang mag-asawang daga. Pareho silang may anak na babae sa unang asawa nila. Ang ginang hindi niya pinagtatrabaho ang kanyang anak at kaya naman naging tamad ito. At ang alam lang nito ay maglaro ng cellphone at magpaganda. Sa kabilang banda naman, pinagmamalupitan ng madrasta si Maya. Kinabukasan, pinagalitan ng madrasta si Maya. Teresita, bakit nakaupo ka lang dyan? Maglinis ka sa loob ng bahay. Maya, ngunit kakatapos ko lang po maglinis. Huwag ka na sumaway at sundin mo na lamang ang inuutos ko. Pumasok na si Maya sa loob ng bahay at tinawag siya ng kanyang ama. Anak, patawarin mo ako na hindi ko nabigay ang magandang buhay sa iyo. Itay, huwag ka po magsabi ng ganyan at kung pabayaran mo lang sana ako maghanap ng trabaho. Hindi pa nakasagot si Antonio, si Teresita pala kanina pa nakakinig sa usapan nilang dalawa. Teresita, mabuti nga yan na maghanap ka ng trabaho. Kukuha sana si Maya ng pagkain pero inalis ng madrasta ang pagkain sa lamesa. Kaya lumabas na lang si Maya. Ingatan mo sarili mo anak ko. Tandaan mo, huwag mong tanggihan sino man ang humingi ng tulong sa iyo. Maging masipag ka. Ano man ang gawin mo ito ng buong puso. Opo, itay, tatandaan ko po iyan. At umalis na si Maya. Habang lumalakad siya, may nakita siyang matandang bibi. Nahulog ang mga bitbit nitong palay, kaya agad naman tinulungan ni Maya ang matanda. Salamat iya, nakabuti mong anak. Maya, walang anuman po. At sa kabilang banda naman, nakita ni Maya ang isda na sa lupa, kaya dali-dali ni Maya nilagay ito sa lawa. Sabi ng isda sa kanya, salamat po, ito kumuha ka ng tubig. Maya, maraming salamat po. At may nakita si Maya, malaking bahay at pumasok siya agad at naninirahan din ang kapwa nilang daga. Maya, kamusta po kayo? Maaari po dito muna ako magnuluyan at magtrabaho? At kinabukasan, naglinis na si Maya at ilang buwan binigyan na siya ng sweldo. At agad siyang umuwi. Nakita ng madrasta na maraming dala ito, mga pagkain at mga gamit ng bago. At hindi siya binigyan ni Maya ng kahit anumang dala niya. Kaya tinawag niya ang anak niya na tamad at sinabihan na magtrabaho ka din at dalhan mo din ako ng magagandang gamit at pagkain. Sabi na kanya anak, sige nay, magtatrabaho ako. Habang naglalakad si Tasha, may nakita siyang matandang bibi na hulog ang mga bitbit nitong mga tinapay. Hindi man lang tinulungan ni Tasha kasi ayaw niya mapawisan at madumihan. At sa kabilang banda naman, may nakita siyang isda na hindi makatuwid sa ilog kasi nakabantay ng malaking palaka. Hindi man lang niya tinulungan kasi ayaw niya mapagod at madumihan. At sa ilang minuto, may nakita siyang malaking bahay at pinutuloy siya manang. Hindi man lang siya pinalinis at kaya pinaalis siya. Nakita niya ang isda na may ginto sa kabilang lawa. Sinubukan niya hindi kunin pero hindi niya makuha kasi maraming nakaharang ng mga isda. Ganon din ang bibi nakita niya nung nakaraan. Nanabol niya ang bibi na may bitbit na tinapay kasi siya ay gutom sa paglalakad. Umuwi siya habang puno siya ng putik at sugat. Teresita, anong nangyari sa iyo? Antonio, ganyan kapag tamad, walang makukuha sa katamaran. Dito na po nagtatapos ang aking ginawang kwento. Muli ako po si Christian Marty La Cruz from 9 Kanaan. Maraming salamat po. Paalam.